So ayan nga, kailangan ng anak ko ng kanyang project at kaya naman ginikising niya ang kanyang ama para bumili. Napakalayo ng bilihin ng mga buto dito. Yung buto na kailangan sa project para magtanim. So ayan nga na problema siya. At talaga namang etong si Little Kabungi, napakakulit. Ayan. Kaya naman talaga niya nilalaro ang kanyang pusa. Ayan yung pusa niya. Mahal na mahal niya. Kahit saan talaga. Abay, kahit sa pagtulog, hindi niya yan pwedeng pakawala. Napakaalaga niya. O, diba? Nakalupasay pa talaga siya. Nagbablog pa nga siya dyan. Hi guys! Kami nalalaro. Diba? Alalaro nga daw sila alaro sila ng mingming niya. Ay, naku, ang dami yung pinapaliwanag dyan. Napakadaldal talaga niyang bata niya. At baka meron magalit ba nasa kalsada. Talagang sanay na po talaga siya dyan. Ganyan talaga ang gawain ni Little Kabungi. Talaga namang pag sa kalsada. Pero in fairness, mula baby siya hanggang ngayon, hindi pa siya nagkakasakit. Diba? Ang lakas na resistensya niya. Kahit ganyan siya. Ayan nga, napakatingin nga ako kaliwat kanan. Ayan nga pala ang aming kalye 11. Bakit tinawag na kalye 11? Tingnan niyo naman. Kaliwat kanan may bahay. So, ayan na nga yung project ng anak ko at kailangan na talaga niyang matapos yan. Diba? Lahat bulabog, lahat kailangan gumalaw. At ayan na nga, umalis na kami. Diba? Umalis na kami para pumunta nga sa pagbaba ng bundok kasi nga malayo masyado yung bibilhan ng buto na ilalagay dun sa kanyang project. Kaya nga tuwang-tuwa yung dalawang bulinggit ko. Ayan, tuwang-tuwa si Little Kabungi at makakababa na naman siya ng bundok. Diba? Sobrang layo talaga. As in, malayo talaga. Dalawang bundok ang aming bababain. Ayan, nakita nyo na yun sa una kong vlog. Ayan, bumaba kami ng bundok kasi ang layo talaga ng mga bili. Wala mabibili ng mga ganong bagay dito. Kaya naman, ayan, So, ayan nga dito, estudyante. Labasan ng estudyante. Diba? Parang kala mo na may prosesyon. Prosesyon kasi ang mga estudyante nagtitipid dito kasi napakamahal ng pamasahe. Diba? Napakamahal ng pamasahe. Isang baba ang 20 pesos. Dalawang baba, di 40 pesos. Ayan nga, tipid, diba? Ang haba ng prosesyon. Pero ang ganda niya. Ang sarap talaga bumalik sa pagka-high school life. Diba? High school life. High school life. Diba? Tapos meron kang jowa. Ay, sarap. Diba? Nakaka-relate ba dyan? Sino nakaka-relate? So, ayan nga, sobrang haba ng aming biyahe. Diba? Ang daming estudyante talaga. Talagang lakad talaga to the max. Pero ang sarap niya lalo na kasama yung mga classmate mo, yung mga kaibigan mo. Maglakad ka ng napakarami mong kasama sa kalsada. Diba? Maabot na ng gabi at napaka-traffic nga kaya iba gusto na lang maglakad. So ayan na nga, nakarating na kami sa bilihan ng mga buto. Ayan, inikot-ikot ko muna kung ano mga pwedeng mabibili dito sa bookstore, sa Pandayang Bookstore. So Pandayang Bookstore pero meron seeds. Diba? Yan nga kasi all in na siya. So wala ka na kailangan hanapin about sa mga school project dahil lahat nandyan na. Diba? Ang ganda ng Pandayang Bookstore. Pandayang Bookstore, bakit naman? So ayan na nga, nakabili na kami. At ito nga, iikot ko kayo kung ano pa pwedeng makita rito. Diba? Ayan lahat. Nandyan na, halos lahat nandyan na talaga. Kaya naman, yan talaga ang takbuhan ng mga estudyante dito sa aming lugar dahil lahat ay nandyan na. Uuwi na nga sana kaso nga lang naisipan ko nang kumain muna kami ng mga tusok-tusok tapos bumili na rin ng ulam, pang-ulam para pagdating sa bahay, kakain na lang. So ayan nga, kakain kami. Pagdating namin sa bahay, syempre, pagod na, ang layo nga kasi nang biyabiyahin pa namin para pauwi. Ayun, nakikita niyo yung pabundok na yan. Ayun, natataraw nyo yan. Yan yung aakyatan namin para makauwi. So ito yung parang syudad-syudad dito sa aming lugar, dito sa Binangonan, Rizal. So ayan na nga, nananakbo na kami at nagmamadali na kami para makauwi. Pero eto nga, may nakita ko, masarap to. Ewan ko ba, pero ayan lang, sapat na sa akin. Talagang sarap na sarap ako sa mga ganyang pagkain. Talagang naman napakamura na, sulit pa, ang sarap. Pasintabi po sa mga hindi kumakain. Talaga naman po, talaga naman napakasarap niyan. Diba? Talaga naman pati si Gento Boy ay nakikisaw-saw na. Yung anak ko tingin-tingin na lang dahil hindi siya makakain niya. Nagtataka siya kung kinakain ba talaga yung pagkain na yan. Diba? Hindi ko alam sa kanya kung ano naiisip niya dyan sa mga oras na yun. Basta ako, sarap na sarap din kumain. Pagkatapos ko niyan tumusok, ayan, biglang alis. Ay, ang galit. Talaga naman iniwan ako. Ako kumakain pa ako, diba? Iniwan ako, kaya naman todo takbo na ako dyan. Nagmamadali na ako magbayad kay kuya kasi nga baka iwan ako, baka isa prank. So, nagmamadali ako magbayad kay kuya. Baka kasi iwan ako, mamaya maglakad ako. 2 bundok ang aking tatawirin. Pero ayan, humahabol pa rin ako ng pagsawsa. Iba kasi, minsan lang talaga pag nakababa ka ng bundok, minsan ka na makakain ng mga gusto mong pagkain. Miss na miss ko yung mga ganyang pagkain talaga.
Ako yung tipo ng tao, kanto-kanto lang, okay na, sapat na, pwede na yan, go na tayo, di ba? Hanggang naglalakad, kumakain, o di ba? Nananakbo na ako dyan. Kasi iwanan nila ako, iwan ako ba, may isa prank kasi. Pero wag ka, todo subo pa rin talaga ako, di ba? Sulit na sulit, sinulit yung pagbaba ng bundok, o di ba? Iba talaga nagagawa ng pagbaba ng bundok. Ayun, nananakbo na ako, talaga na magmamadali ako. Kasi naman baka naman gantihan kasi ako, nagagaling ako, pero todo subo pa rin ako kasi nga, di ba? Nung sa una kong vlog sa vlog namin naisahan ko siya. So baka akala ko sa isip ko baka gantihan ako. Buti na lang wala pa siyang naiisip, kaya naman dyan lang muna kayo, bye-bye.